Ngayon, ang tanong, nahuli na ba si Claire? Ay, si Claire. Nahuli na ba si Saldico? Ha? Ang pag-usapan natin. Dahil ito si Claire, nanggagalaiti na naman. Akala mo, asawa ng presidente. Oh, akala mo, kabit ng presidente. O, tingnan natin. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ayun. Ang tinatawag niya dito si Roque. Kasi sabi ni Roque, hindi naman daw nahuli si Saldico. Tinanong kay nagsalita na pa. Basta na lang kami maniwala sa inyo. Oh, bakit kayo maniniwala dyan sa fake news peddler na yan na si Roque? Yan yung sinasabi ni Claire. Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Pasa kay SOJ Vida. Oh, bida-bida. Hindi niya masagot. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So Yun. lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Yun, iwas pusoy si Claire. Hindi na may interview si SOJ Vida kasi papunta na doon, 'di ba? Sabi niyo susunduin. Niloloko niyo. Oh, sa madaling salita, iwas pusoy siya. Tinatanong yung detalye nung pagkakahuli kay Saldico, wala siyang masagot, pinapasa niya. Oh, tanungin mo siya patungkol kay Duterte, maraming alam 'yan. Baka pati kulay ng brief ni Baste alam 'yan. Tanungin mo Duterte. Pero tanungin mo doon sa mga patungkol kay Bongbong o doon sa mga balita ni Bongbong, walang alam. Wala. Tigil nyo na yung press con na yun. Ba't nag-press con pa kayo? Eh di sana si Bida na lang nag-press con, hindi ka na lang pumasok. Wala ka rin palang alam. Wala rin pala sustansya yung tinayo-tayo mo dyan. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Yun. So ba't walang pictures, walang videos? O, sa madaling salita, ang sagot niya, basta maniwala na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang gobyerno magtrabaho. Tanong kayo ng tanong. Hindi lang niya madiretso pero gano'n. Basta maniwala kayo. Sinabi yan ng Pangulo. Tapos. Tingin niya ata sa Pilipino robot. Basta nagsalita si Bongbong. Legit na legit. Salita pa ni Bongbong. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Ako nasasagot. Mukhang yun din ang sagot ni Claire. Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Tanong mo kung anong kulay ng brief ni Pulong, baka masagot niya. Walang silbi. Nako. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But So, tinatanong, nagpunta sa Malacanang. Alam mo ba kung anong pinagmitingan? Wala rin siyang alam. Walang alam. Wala
Wala na sustansya. Sabaw na sabaw. Ano pang tatanong nyo dyan? What do you know about the president's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Sec. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayun, ganda ng tanong na yon. Anong masasabi ninyo na sabi ni Leviste, hindi dapat ang presidente ang mag-a-announce kasi nga ang presidente ang akusado. Di ba? Oh, anong sagot? Tingnan po ninyo itong pangyayaring to ha. Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? Si Bongbong. The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce Tingnan nyo. Nakita nyo. Hindi nyo na po na. Ulitin ko. Baka na. Hindi nyo nakita. Oh. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will Pansin nyo? Cut. Kinat agad, di ba? I-announce pa. Ganito si gano'n. Kunwari, Consoli from SMNI. Ano, ganyan. Lipat, tanong agad. Di ba? Dapat siya ata tinatanong nyo kung sino bang akusado, tas nilipat agad. Kasi nga, hindi dapat si Bongbong. Mali sila doon. Ulit. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito. Wala And rin ano siyang po yung alam. marching orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigay na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Ito wala siyang alam. At tanungin kita, Claire, ano ang type ni Baste sa babae? Anong type ni Pulong sa babae? Pag chismisan, alam na ito no? Okay. Si Senator Walang J.V. silbi. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. Yun. Mali dito si Claire. Sabi niya, tinatanong, magagaranti siya ba ang pag-uwi ni Zaldico rito? Diba? Teka muna, walang basis yun. Saan ba niyo nakuha yan? Na-blatter ba na meron siyang death threat? May basis ba? Meron ba talagang Hindi. Kung ganyan ang reason ni Claire, para kang hindi abogado. Kasi hindi mo naman kailangan na meron kang talagang death threat para masabi na talagang delikado buhay mo. Kasi yung kanyang laki ng ibinubulgar, that in itself ay delikado na buhay mo. Isipin mo, binubulgar niya.
ang presidente at House Speaker. Kailangan po ba bang antayin na merong death threat sa'yo? Kasi alam mo, ang totoong papatay, hindi yan magme-message, papatayin kita. Di ba? Ganyan di ba sa high school? Oh, kami kasi ako, all boys kami. Yung mga nagsasabi, susuntukin kita, uupakan kita. Yung mga yan, wala yan. Puro yabang yun. Pero yung tahimik, yung talagang uupakan ka, hindi magsasalita yan, bibiglayin ka niyan. So, clear, wag kang tanga. Presidente yung tinuturo. Tapos walang aantay mo magkaroon ng, alam ka naman mag-message si Bongbong, papatayin kita rito. Di ba? Baka nga, alam mo, ako tingnan nyo hindi ako magugulat na baka may mangyari kay Saldico sa airport pa lang. Tandaan ninyo, ang hilig nitong pamilyang to sa airport. O anong nangyari kay PRRD? Sa airport pa lang. Nilapastangan na ang konstitusyon natin. Kinidnap si PRRD. Baka mamaya, airport to si Saldico. Magkakaroon na. Saldico International Airport. Papangalanan na naman. Nako. So dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Pero ako sa tingin ko posible rin dahil na talagang nahuli si Saldico. Okay? Hindi ko sinasabing for a fact, but it's possible kasi yung pagtakbo ni itong pagtakbo ni Tambaluslos, di ba? Papuntang Singapore, masyado yung timing. Kaduda-duda po. Di ba? Hindi natin alam kung dadalhin na yung pera doon, magtatago na siya, o baka mamaya pagkapunta sa Singapore, dumiretso na rin i-meet si Saldico. We do not know. Diba? Mag-usap na lang sila para i-pin down si Bongbong Marcos na kinatakutan naman ni Bongbong Marcos. Everything is possible. Diba? But definitely, yung sinabi ko sa inyo na possibility, talaga namang malaki ang porsyento niyan. Dahil nga, itong timing ng pag-alis ni Tambaluslos. Next topic po tayo. Pag-usapan natin ng kaunti ito, no? Dahil si Lenny nagpa-interview. Okay? At sinabi niya na, hindi ako tatakbo sa national. Pang-local lang siya. So, tatakbo siya ulit na mayor sa Naga. Okay, so tingnan natin anong reaksyon ng mga kakamping niya. Ito. Ang expert ng propaganda. Nagabi po Sir Ronald dun sa lahat. Tingin niyo po ba ay tingin niyo gabi, G. Yes sir, tingin niyo po ba ay final na at wala na talaga magpapabago sa desisyon ni Mayor Lenny sa kanyang desisyon po na wag tumakbong pangulo? Well, una, 2 taon pa, Jiggy, bago yung May 2028 elections. No? Ikalawa, ay hindi naman nakakagulat yung interview ni former Vice President Lenny Robredo dahil narinig na siya sa several interviews on the same topic na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Ikatlo, ang mahalaga rin kung saan siya in-interview. Ito kasi ay in-interview siya sa isang local teleradyo channel na basically ang audience niya ay mga tiga-Naga. Parang ang sagwa naman, nakaka-1 taon ka pa lang bilang mayor, ay bigla ka na magsasabi na iiwanan mo na yung syudad kung saan ikaw ay binoto bilang mayor. No? Kaya kung makikita mo yung difference dun sa interview niya 2 weeks ago kay Bernadette Zambrano on national television, medyo iba yung kanyang tono. So sa madaling salita, umaasa pa to si Lamas. Kay Risa, umaasa ka pa? Uy.
Umaasa pa siya na tatakbo si Lenny kasi bakit? Malayo pa naman ang 2028. Pangalawa, siyempre in-interview siya ng lokal, eh. Oh, so nakakahiya naman na sasabihin niya tatakbo siya ng, nasyonal, iiwan na agad, 'no? So, kikita natin na si Lenny na natakot kay Sara, ganyan po talaga kalakas. Alam naman kasi ni Lenny, hindi siya mananalo, eh. Unless gusto mong kumita, takbo ka, kahit alam mong matatalo ka, kunin mo na lang yung mga kontribusyon ng mga politiko, and then go your way. Kaya lang, medyo nakakahiya na yan. 'Di ba? Isipin mo, pangalawang takbo mo na, talo ka ng talo. Hindi ka ba nakakapunan na? Oh, talo ka kay Bongbong, tas matatalo ka na naman kay Duterte. Oh, lahat na ng kulay, tinalo ka. O, saan ka pa susuot? Puro kahihiyan yun. Siguro iniisip niya yun. Bagaman ang sabi rin niya na hindi siya interesado, medyo open-ended yung kanyang sinabi tungkol sa pagtakbo. Kaya marami pang posibleng mangyari, Jiggy, dahil 2 years pa from now. Apo, at sa ngayon ho ba, anong nakikita nyo sa oposisyon? Sila ba'y baga nag-organize pa rin o medyo may forma na po? Tingin ko merong prosesong dinadaanan yung pink-yellow opposition, no? Yung tawag nila ay tunay na democratic opposition. Pink yellow. Paano kayo naging oposisyon? Gusto nyo makitandem kay Bongbong. Diyan pa lang fake news ka na, Lamas. Dinadaanan sila ng proseso para mamili ng isang standard bearer. No? At saka ang alam ko, later this year ay mag-a-announce sila. Whether that will be Risa Hontiveros, Talaga nung si Lamas umasa pa kay Risa. Feel naman niya. Feel naman niya. Umaasa siya kay Lenny, umaasa pa siya kay Risa. Di ba, ang pathetic. I mean, kakaawa, no? Nafe-feel nyo yung pagka-desperate nitong mga to? Aquino, or kung mag-o-open si Mayor Lenny Robredo, ay pwede siyang makasama dyan sa unifying candidate ng tawag natin na mga Pink-Lawan Democratic Opposition. Hindi na Pink-Lawan. Democratic Opposition daw? Pink-Lawan Democratic Opposition. Una, hindi kayo opposition. Pangalawa, hindi kayo Pink-Lawan. Sa 2028, sigurado ako, Pulawan kayo. Pulawan, Kain, Suka, Democratic Party. Kasi magsasama kayo ng Marcos, eh. Oh. So, paano naging oposisyon? So, Dilaw, Pulawan, Kain, Suka Party. Yan nga, no? Kung sa tingin nyo po, halimbawa lang, hindi talaga si Mayor Lenny kumasa sa pagkapangulo, nabanggit nyo BAM or Risa Hontiveros, may iba pa po ba mga pangalan kayong nakikita? For now, yung dalawa lang, no? At syempre, mahalaga kung sino yung i-endorse ni Mayor Lenny Robredo. Siguro isa rin sa hinihintayan ng mga ibang observers kung mag-endorse siya. Dahil pag nag-endorse siya, baka malamang yung sinasabi niyang hindi na siya tatakbo ay mas natuldo ka na. Ngayon kasi wala pa siyang sinasabi na i-endorse, no? Siguro dahil maaga pa or baka dahil may proseso pang dinadaanan, sabi ko nga. Pero kung siya... Pero tingnan mo, nipis nung lineup nila, no? Lenny, Bam Aquino, and Risa. Kahit patakboy mo yung tatlong yan, pag samasamahin mo yung boto, hindi aabot sa kalahati ni Sara, eh. Ganun po kalupit yan. Ganun po kababaw yung lineup nila. Wala talaga. Wala na silang mahihita. They are over. Kung ako sa inyo, planuhin nyo na lang, kumita kayo nitong election, kunin nyo yung contribution ng pamahalaan, contribution ng mga
mga negosyante, ayos na kayo. Ay nag-endorse na ng unifying candidate ng Democratic pink yellow opposition, then posibleng lumipat dun sa kanyang i-endorse yung mga supporters niya na hindi naman insignificant if you look back at the 2022 election. She got 15 to 16 million votes. That was the vote na nagpanalo kay President Pinoy at even kay President Duterte. So hindi siya insignificant. At itong mga botanteng ito ay definitely hindi lilipat yan kay Sara Duterte. Apo, at sa tingin nyo ho, bilang political strategist, ano Alam mo, hindi mo masasabi na hindi lilipat yung iba dyan kay Sara Duterte. Kasi ako may mga personally kilala na dating nasa pink, di ba? Lumipat na kay Sara. Remember, nung hindi tumakbo si Sara na sa pagka-presidente, ayaw namin kay Bongbong, of course, we need to go to the second choice, si Isko. Marami doon pink, marami doon dilaw. Pero ngayon, bagamat hindi man lahat, marami doon Duterte na. So, fake news ka na sasabihin mo yung mga talagang pink ay hindi lilipat. Hindi po totoo yung sinasabi mo. Ano lang, mapapansin nyo dito sa aking opinion, mapapansin nyo dito kay Lamas, pag nakinig ka sa mga interview niya, malayo sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Ang style po nito si Lamas is mind conditioning. Pansinin nyo parati yan. Ganyan po ang style niyan. Laging dina-downplay yung lakas ni Sara kahit naman the survey will say na number 1 siya talaga sa presidential candidate sa natatakbo. But anyway, kayo na mag-observe. Tingnan ninyo kung malayo ba ang kanyang pag-analyze, sabi political analyst daw siya, pag-analyze sa politika or ang layo niya sa katotohanan, mind condition lang ang mga Pilipino. Ang problema kasi sa style ng mind conditioning, hindi naman tanga Pilipino. Alam naman nila kung niloloko lang sila ng isang tao. Ito pag-usapan natin yung nangyari kanina. At syempre, yung sinabi nung hari ng hari ng presscon. Kilala nyo kung sino hari ng presscon? Dito. Tingnan po natin. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yon, teka muna alam nyo na kung sino yung hari ng presscon. Ito si Boying. Sa lahat ng sekretary sa buong Pilipinas, ito talaga matindi. Talagang parang nagtatalo sila ni Claire, no? But anyways, of course si Claire nasa yan, di ba? Talagang trabaho niya yan, spokesperson niya ni Lisa. Hindi ni Bongbong. Pero puntahan natin ito. Ayan, kakasuhan, iimbestigahan itong money laundering. Pag money laundering, may connection yan posibleng may connection yan doon sa corruption. Kasi bakit mo lilinisin yung pera? Ibig sabihin, kaya mo itinatago dahil nakuha mo ito sa maling pamaraan, hindi sa legit na paraan. So, yun ang iimbestigahan. Kaya kakalampagin na ang bangko, ang AMLAC nito ni Boying at i-freeze yung account ni Tambi. Kaya nga naman, doon nagkaroon ng problema. Bakit ninyo iimbestigahan si Tambaluslos?
O, tuloy natin. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapa-check up sa Singapore na tinanggihan na ng ombudsman. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang Antindi, no? Baka hindi na. Hindi, eto magpapaalam. Magpapa-check up sa Singapore. May kaduda-duda yan. Ha? Kaduda-duda yung biglang alis ng ganyan. Baka magdadala lang ng pera. Alam po naman natin ng Singapore, di ba? Mayamang bansa yan. Bakit ka dyan magpapa-check up pa? Kailangan ka naman dito. So, ang ginawa nito si Boying, may ilbo na siya, no? Hindi na siya pinayagang umalis, parang bata ang ginawa dito kay Tambaluslos. Ha? Iyan po ang kinagalit. Diyan po nagsimula yan. Parang nakapo na ito si Romualdez. Teka muna. Parang ako ang idinidiin dito. Bakit ako? Alam naman natin na ito si Boying ay bata to ni Bongbong Marcos. So ayan na. Ha? Pataasa na sila ng ihi. Ang tawag namin dyan, paanghangan na ng utot. Teka muna, sino ba kayo? Bakit nyo ako pipigilan? Pipigilan nyo ako? Hindi nyo ako paalisin? Magsasalita ako dito, bakit nyo ako pinag-iinitan? Kaya dito yung sinasabi ko sa inyo, dito natin malalaman kung bukas o baka maya-maya lang, magbago ng isip si Bongbong Marcos, paalisin natin si Tambaluslos. Alam natin, maraming hawak na ebidensya si Tambaluslos. Pwede siyang madiin dito. Titingnan natin. Ngayon, dyan din natin malalaman kung tunay na malakas ang rimulya sa Marcos. Tandaan po natin ang laki ng nagamit ng Bongbong Marcos kay Torre. And yet, nung nagkakiskisan si John Vic at saka si Torre tinanggal bilang PNP chief. So ngayon malalaman natin, pag bigla-biglang pinayagan si Tambaluslos makaalis, kumurap ang weak nating presidente. And at the same time, makikita natin na natakot din to si John Vic kasi pwede naman siyang magsalita, di ba? Binigay niya na yan eh. Ala ka namang babawiin niya. Sa bagay, rimulya to. Yung isang rimulya, naalala nyo, nagpaano siya ng t-shirt? Huhulihin yung t-shirt? Yung hindi, yung nakahubad? Nalintikan siya ng media dahil naghahalo ng semento, hinuli. Di sorry siya ngayon. Ngayon, tinanggal niya na yun. Tingnan natin, baka bukas, nagmamadali, nagkukumahog pa. Itong magkaibigang Bongbong Marcos at saka itong si Boying, umatras ang Yagbols at paalisin na si Romualdez. kung incidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng travel authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na mula April 20 hanggang May 4, 2026. Siyempre, aaprubahan niya ng Kamara, hawak mo yan eh. Yun ang punto ng abogado ni Romualdez, ni Tambaluslos. Aprobado to ng ng Kamara. Hawak mo sa leeg dyan. Namimigay ka daw ng pera dyan, sabi ni Chanco eh. Sabi din ng mga 18 Marines eh. Ang daming nakakatanggap dyan ng envelope ng pera. Ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Pero mabigat yung surgery na yun hindi biro-biro yun. Although marami namang nakakaligtas diyan, no, pero
Anong nangyari sa'yo? Ano, hindi natin alam totoo ba yung, ah, ipupunta mo diyan na ikaw ay ooperahan, 'no? Bakit hindi sa Pilipinas? Kaya nga ang daming questions, eh. Iniimbestigahan ka tapos aalis ka, 'di ba? Mamaya tama nga naman si Boying, baka hindi 'to bumalik. At isa pang duda ko diyan, itatakbo pera niyan. Itatakbo maleta. Ito sa akin lang, hindi po malayo sa katotohanan 'yun. Remember this nung una pa lang nagkaroon ng Maharlika funds, 'di ba? Pagkatapos nun biyahe na ng biyahe, ng biyahe, ng biyahe si Bongbong. Hindi naman natin alam meron ba silang nabuong trabaho dun? Meron bang nag-invest sa Pilipinas? Oh. Hindi malayo sa katotohanan na yung biyahe ng biyahe ng biyahe ni Bongbong Marcos na yon, itinatabi na yung pera sa ibang bansa. Oh, hindi rin malayo to dito na isinusubi na. Oh. Kasi biglaan to. Biglaan tong pag-alis ni Tambaluslos na to. Samantala, tinanong ng media si Rimulya kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Chis Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary. Eto, mamaya sasagutin ko yung patungkol kay Chis Escudero kasi meron po tayong narinig, again, sa isang reliable person, no? Maya po yan kasi para pasok doon sa topic, doon sa part kasi pag-uusapan natin mamaya itong pasabog ni Tambaluslos. So standby, dito muna tayo kay Boying. Investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022, binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs, if they're still existing. They're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Yeah, next po. Pag-usapan natin to. Eto po, this is very interesting hihimayin po natin at bibigyan po natin ng komentaryo itong pasabog o itong video ni Tambaluslos. Alam naman natin, takot tong lumabas sa ganito. Pero ngayon, bigla-bigla nag-video. Ayan, pag-usapan po natin. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Bugok! Matagal na panahon na nahimik daw siya. Dati ka ng pipi. Mana ka sa amo mo, sa pinsan mong weak. Parehas kayong weak. Puro lang kayo video, 'di ba? Nahimik daw siya para hindi mag-create ng division. Hindi. Ikaw pa pagka-demonyo ka. You always create division. Ako yan ang paniwala ko. Pagka sa isang grupo na maayos naman at lagi nagki-create ng division, sa demonyo po yan. Ikaw nag-create ng division eh. Ang ayos-ayos ng unit team. Bagamat hindi ko sinuportahan si Bongbong, ayaw ko kay Bongbong, maayos yung unit team, pumasok-pasok ka. Ikaw ang kauna-unahang gumiba sa unit team, tapos sasabihin mo, kaya, excuses mo yan, di ba? Ito yung mama na tahimik, tapos hindi pinaalis, ngayon nag-iiyak. Iyakin pala to, hindi lang pinaalis. Siguro ito nung bata, pagka gustong maglakwatsa at hindi pinayagan ng magulang, naglulupasay. Payagan mo na yan, Bongbong Marcos. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. Pero namayat ka. Anong diet mo? Stress ka? Mangangayayat ka sa kulungan.
Tandaan nyo, it's ticking. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Anong bakit? Palapit na tayo sa 2028. Himas reas kayo mga animal pagdating ni Sara. Tick-tock, tick-tock. Kaya, stress yan eh. Depress, kita mo nangayaya to. Baboy yan eh. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Yon. Sinabi mo yan ha. Ha? Tandaan nyo to. Oh, mark my word. Aaraw-arawin kita. Kasi ano sabi niya? Hindi na ako mananahimik. I will face this head on. Pag nanahimik ka, nalagyan ka na naman ng maleta. Pag nanahimik ka, nag-usap kayo ng magpinsan, hati na lang kayo sa korupsyon. Sinabi mo yun, hindi ka na mananahimik. Paalala nyo sa akin ha, sa mga manunood ko, sinabi niya, hindi na siya mananahimik. Tingnan natin. Oh. Baka kasi nananakot lang tong animal na to dahil hindi siya pinaalis. Oh. Napapansin niya na, uy, pambihira. Ako ang ituturo dito ha. Kung ituturo nyo ko, idadamay ko kayong lahat. Oh, kaya magsasalita ako. Pananakot lang. Oh. Kaya wag kami. Maalalahanin ako sa ganyan. Hindi ka na mananahimik ha. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided... Kakampi nyo yung ICI, bugok ka ba? Hindi nyo nga tinelevise yung investigasyon eh. Huwag mo nga ipinagmamalaki na nagsasubmit kayo sa authorities. Kung ikaw ay nagsasubmit sa authorities, alam mo na gusto ng taong bayan humarap ka sa Blue Ribbon Committee. Magpaimbestiga. Magkusang loob ka na. Huwag ka magtago sa pantalon ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Oh, may paganyan-ganyan ka pa. Di sana kung talagang gusto mo magpaimbestiga, nagpunta ka ron, puro ka excuses. Huwag mo nga kaming binabuhaya. Ginagawa mo, alam mo yung mga sinasabi mong yan? Hindi ka mahal ng taong bayan. Sa tingin mo may naniniwala na inosente ka? Bukod doon sa mga trolls mo? Tanga ka. O ginagawa mong tanga mga Pilipino. The information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on. Ngayon ka palang tatakbo. Hindi daw siya nagtago. Hindi siya tumakbo. Ngayon ka palang tatago. Pupunta ka ng ano? Oh, pupunta ka ng Singapore para tumago. Within the proper channel, because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Simple lang po to. Huwag na kung anong sinasabi mo. Punta ka na sa Blue Ribbon. Parang si Bongbong. Ang dami niyong excuses eh. Ayaw naman magpa-drug test. Diba? Ano yung pinagsasabit mo? Isasabit mo sa ICI eh. Oh, isasabit mo kung kanino. Diba? Tapos lalagyan nyo doon. Gusto namin yung investigasyong televise. Nakikinig ang taong bayan. Hindi yung kayo-kayo. Kaya nga nagkaroon ng nakawan dahil kayo-kayo nag-uusap eh. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. Exactly. Sabi,
Hindi raw siya ang mastermind. Paano daw siya magiging mastermind? Eh ako ang dating speaker. Kaya ikaw ang dating speaker eh. Kayo nagminipula ng pera. Sa inyo dumadaan yung pera. Pati nga impeachment ni BP Sara galing daw sa inyo. No, yung pera. Bawat pirma may pera. The legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Yon. Ha? Maliwanag. Ha? Ang budget hindi po nagsisimula sa House, sa executive. Ito na po yung lagnagan. Kaya lang, mas maganda, diretsuhin mo na tambaluslos. Alam nyo po, dito dinadaplisan niya na si Bongbong Marcos. Executive, binabanggit niya na yung executive. Hindi daw kaya ito ng House lang. At hindi niya lang daw kaya ito. Yung House man lang ay marami pong miyembro. Exactly. Etong ghost projects, ano mo sabi nila diyan? 'Di ba? Sindikato 'yan. Marami 'yan. Lahat 'yang gumagalaw. Kaya nga yung 18 Marines, sinabi ang daming nakatanggap ng maleta. Hindi lang naman ikaw ang nakatanggap ng maleta eh. Marami po, yung iba envelopes. Pati nga yung hindi politiko na si Trillanes nakatanggap ng maleta eh. Kaya sindikato po yan. Ang mastermind lang, kayong magpinsan. Pero nilalaglag niya na dito si Bongbong Marcos. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Maglalaglagan talaga itong magpinsan na ito. Kasi po kung kayo ay nasa katayuan ko, bilang isang member ng SMNI at isang vlogger din, news anchor at vlogger, may mga kumakausap sa amin. At yung mga amuyong nitong mga to, nilalaglag yung kabila. Halimbawa, may kakausap, oy, ilaglag mo si Bongbong. Ilaglag nyo mabuti yan. Diba? Yung kabila naman, oy, ilaglag nyo si Tambaluslos. Ilaglag nyo yan. Sa akin, dati ko namang binabanatan yan. Hindi. Mag-focus kayo kay Bongbong. Yung kabila, mag-focus kayo kay Tambi. Ganyan po ang gawa niya. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Kaya alam ko, matagal na, maglalaglagan tong mga to. It's just a matter of time. Kasi yung sundalo pa lang nilang naglalaglagan. Pero darating at darating din dun sa pinuno. Nakukuha niyo po. Hindi naman pwedeng naglalaglagan sa ilalim. Walang go signal sila. Pansinin nyo, may politiko na binabanatan si Tambi. Pero sasabing inosente si Bongbong. Di ba may mga ganyan? Meron din naman politiko, binabanatan si Bongbong. Pero parang ang linis-linis ni Tambaluslos. Walang AX kung walang ganun. Di ba? May mga ganon. May ganun din vlogger. Kaya sasabi ko sa inyo paulit-ulit, mag-iingat kayo sa vlogger pag laging binabanatan si Tambi, pero si Bongbong hindi. And at the same time, laging binabanatan si Bongbong, pero si Tambi hindi. Kasi magkasabwat yan, paano mo ihihiwalay? Ibig sabihin, nasa kampo sila ng mga trolls. Gets? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members.
Kaya No nga speaker. anong punto na sinasabi nito si Romualdez, nito si Tambaluslos? Napakadaming committee, ang daming congressman. Hindi lang naman ako nag-iisa. Warning shot po 'yan. Tandaan niyo po, Ano ibig sabihin? Hindi niyo ako suportahan dito? Papangalanan ko kayo. Sabi niya, hindi ako nag-iisa dito. Bagamat hindi niya diniretso na maraming nakatanggap. But remember this, tinanong ko to kay Lebiste. Nasa 50% ba ang corrupt na mga congressman? Personally, tinanong ko yan live. Sabi niya more than 50%. Sindikato. Ibig sabihin maraming nakatanggap. Ayan na po. Nagpapadaplis na si Tambaluslos. Can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Ayan. So, si Tiangco, binanatan din ito si Tambaluslos. Kasali ka dito. So, eto na. Mga warning niya na. Sinasabi ko sa inyo, ang punto rito ni Tambaluslos, I will not go down alone. Kung may makukulong, kung merong sasabit, idadamay kong kayong lahat. Kayong mga nakatanggap. Kaya nga pansin nyo, ang lakas nito. Tahimik ang... isipin ninyo, grabe ang corruption sa ghost projects. Yung magpinsan, nagtuturuan na. Tapos ang gusto nilang asikasuhin, impeachment. Ang gago rin di ba? Ang gagago. Ginagago tayo nitong mga to. Ganyan po katindi itong mga politiko. Kaya tandaan niyo po itong mga binabanggit niya. Kaya lang, hindi niya inaaming mastermind siya. Nagbibigay lang siya ng warning para tulungan siya nitong mga to. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Ayun, nabanggit niya si Tiangco. Gusto ko ma-interview ulit si Tiangco. Kasi na-interview namin sa SMNI yan Talagang idinidiin niya to si Tamba. The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. So damay-damay na. Marami kaming member sa House, maraming committee dyan. Pagkatapos nitong budgetan na ito, dadalhin sa Senado at aaproban ng executive, aaproban ng presidente. So decision to ng marami. Pangalawang beses niya na binanggit yung executive. Kung ako sa iyo, eto, kung may mga papasok dito ng mga trolls ni Tambaluslos, sabihin nyo dito sa amo ninyo, unahan na si Bongbong Marcos. Ilaglag niya na. Kasi nilalaglag na siya Di ba? Hindi siya pinaalis ni Bongbong. Plano pang i-freeze ang kanyang account. Sayang yung yaman mo. Saan mo dadalhin yung maleta? Kung i-freeze din yung account mo, di ba? So, unahan niya na. Kaya lang, siyempre, hindi to hahayaan ng mga trolls na maglaglagan yung dalawa, aayusin ba? Mawawalan sila ng kita. Pag naglaglagan yung dalawa, tapos sila. This is something I want the public to understand.
The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Yun, niyari na. Niyari ka na, Bongbong Marcos. So ano sinasabi niya? Hindi po sa House nangyayari yan. Yung nakawan. Kasi kung merong mga nakawang talagang malaki, parang sinasabi kasi nagparinig to si Bongbong Marcos dati, di ba? Mahiya naman kayo dahil nuknukan na daw talaga ang laki ng nakawan sa flood control. Ang sinasabi ni Tambi, kung talagang malaki nga, ganung kalaki, ganung magnitude ang nakawan, hindi po yan nangyayari dito sa House. Nangyayari po yan sa execution, sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ha? Sa madaling salita, ang sinasabi niya, sino bang nagpapatupad niyan? Nasa executive department yan. Na kay Bongbong yan. Ako, iniyari ka na ng husto, Bongbong Marcos. Wala dito yan. Ha? Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Yon, sinasabi niya, marami sa excuses, hindi kami nag-supervise niyan, hindi kami kung substandard yung project, hindi sa amin yung proyekto na yan. So, sa madaling salita, ini-excuse niya yung Congress. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, dumaan sa inyo yung pera, nabigyan kayo ng maleta, tapos ipapasa ninyo para gumawa ng proyekto. Sa madaling salita, bago pa dumating sa mga kontraktor, tas-tas na. Kumimisyon na kayo. Yan ang sinasabi. Grabe ang komisyon. Halimbawa, ang halaga ng isang tulay o isang flood control. Halimbawa, ipapagawa mo sa akin ang halaga niyan. Kung walang dayaan, 500 million. Bago makarating sa akin, 50 million na lang. Kasi kayo sa ibabaw, di umano ay naghatian na ng todo-todo. Yan po yung sinasabi. Kaya nga merong pasabog yung maleta na napunta sa inyo. So sa madaling salita, oo, wala. Baka posibleng wala kayong alam bakit hindi natapos yung proyekto o bakit ghost projects. Anong gagawin ng kontraktor? Mamajikin niya yung halagang 500 million halimbawa na tulay o flood control. Bibigyan mo ako ng budget na 50 million. Anong gagawin ko? As contractor, hindi ko nasisimulan. O kung simulan ko, hindi ko tatapusin. Bakit? Saan ako kukuha ng pera? Naintindihan? Ang issue dito kasi, yung mga komisyon. Mga commissioner kayo, di umano. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question. Where does implementation actually happen? Executive. Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me.
you would have seen it in Tacloban. But I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. Ayan, magantay ka lang. Pupuntahan ka namin dyan. Pupuntahan namin yan Tacloban. Nga, pag-usapan namin, puntahan namin yung Tacloban na yan. Oh, pinagmamalaki niya, walang ghost projects doon. 'Di ba? Pero ito 'yun. 'Di ba? Anong sinasabi nila? Ang pinakamalaking insertions kayo ni Sandro. Kayo ang maraming nakuha patungkol dito sa flood control. Oh, siguro baka may nagawa kayo. Pero sa liit ng inyong siyudad, sa kakaunting tao, bakit ang pinakamalaking may nakuha ay kayong dalawang magtsuhin? Ikaw at saka si Sandro. Di umano. Yan yung sabi, di ba? Naibalita natin yun dito. Lumabas po yan sa balita. Hindi po tayo naggagawa-gawa dito ng kalokohan, ha? Binalita po sa mainstream media yan. At alam ko, doon sa matagal na nakikinig sa akin, alam nyo na na-vlog ko yan. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Wala daw siya ron. So, hindi niya raw sakop yun. Walang maniniwala dyan. Kasi nga kahit nga itong bago niyong speaker, kahit hindi ka ang speaker, handle mo pa rin yung Congress. Yung influence nasa iyo. Di ba? Kahit wala ka doon, talaga namang lagi kang wala. Lumalabas nga daw sa attendance mo, present, pero wala ka. Sabi ni Chanko, lagi ka raw absent. Di ba? Inaatupag mo kasi yung maleta lang. Ang pinagmamalaki niya, yun nga, hindi ako kasali dyan sa mga yan. Hindi. Kahit physically hindi ka kasali, you control it. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions. Ito na, may babanatan siya. 2 tao. Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Yon. So, sabi niya, si Tambaloslos, ay si Chis Escudero, si Saldico, at saka Executive Department. Pero ito nakakapagtaka. Noong pauuwiin na, susunduin na nga dun eh. Di umano. Di natin alam kung totoo nga bang nahuli si Saldico o hindi. Okay? Hindi na natin sakop yan. Kasi may nagsasabi, hindi naman talaga nahuli si Saldico. Meron naman nagsasabi, talagang nahuli yan. Kaya nga susunduin. So bigla naman ang pag-alis nitong si Tambaloslos. Napunan nyo? Biglaan eh. Hindi to umaalis. Walang planong umalis. Ngayon bigla-bigla nga alis kasi pauuwi na si Saldico. At syempre pag si Saldico umuwi dito, hahawakan niya ni Bongbong Marcos. Ituturo to. Pag nahawakan ni Bongbong Marcos, pag nahawakan ng Executive Department si Saldico, delikado po. Posibleng takutin. We really don't know kung ano mangyayari. Pero there is a big chance na ang malalagay sa alanganin si Tambaloslos.
So anong gagawin? Punta na sa ibang bansa. Posibleng hindi umuwi. Baka nga hindi na ito umuwi. Hindi po ako nagsabi yan, si Boeing mismo. Kaya hindi niya pinaalis. At ako'y naniniwala, posibleng tumatakas na to. Kaya ngayon, hindi siya pinaalis, nag-iiyak. Nagtututuro kung sino. Ngayon, itinuturo niya si Chis Escudero, si Saldico at saka si ang presidente. Tapos siya inosente. Ang gago, no? Paano makakagalaw ang isang Saldico? Party list. Sino ba yan si Saldico? Ang daming ninakaw? Walang approval? Hindi mo alam? Magtiyuhin kayo dyan sa Congress? Ano ka, inutil? Ano ka, baldado? Ano ka, tanga? Ano ka, gago? Ako hindi ako naniniwala na inutil ka. Kasi ang isang tao na katulad mo na ambisyoso, greedy sa kapangyarihan, greedy sa pera, hindi ka inutil. Alam mo yung ginagawa ni Saldico at meron ka ring parte. Kaya nga ginulo mo, di ba, ang unit team? Kasi may ambisyon ka. Kaya nga pinasok mo yung PI na yan. Dahil gusto mong palitan. Di umano ang batas para ikaw ang uupong Prime Minister. Sinabi po nila Pangulong Duterte yan. Hinarang nila yan eh. Di ba? Hinarang yan nila Atty. Vic, yung PI mo. Kasi nga ambisyoso ka. Tapos bigla kang naging tanga, nainsahan ka ni Saldico. Tapos ituturo mo si Chis. Ako hindi naniniwala na etong si Chis, talagang kasama, isa sa mga mastermind. Ito ginagawa niya mastermind eh. Nagtuturo na lang siya. Alam niyo kung bakit? Si Chis ang unang may lakas ng loob na binuksan ang usapin sa Senate ng pangalan ni Tambaluslos. Anong sabi niya? Nag-privilege speech siya doon. The name that cannot be mentioned. Si Tambaluslos. Siya ang may hawak talaga niyang mga insertions na yan. Sa madaling salita, yung nakawan dyan, yung maleta dyan, si Tambaluslos yan. Si Chis ang unang nagbukas. Kaya galit kay Chis to eh. Galit din siya kay Chis kasi hindi pina-impeach si Sara. Ang sabi forthwith, hindi pinayagan ni Chis. Kaya galit na galit to si Tambaluslos. Alam naman nating lahat yan. Kaya last year, di ba, hindi pumasa sa impeachment ni hindi nga nasimula ng impeachment sa Senado. Dahil ang sabi, hindi hinayaan ni Chis. Kaya galit tong mama na ito. Naintindihan nyo na? Pinangalanan pa ako ni Chis, hinarang pa niya yung impeachment na ginastusan ko bawat pirma. Yung impeachment kung sa kanino ako galit. So kaya to nagtuturo. Si Saldico, sino ba ang itinuturo? Di ba si Tambaluslos? At saka si Marcos? Hindi naman nabanggit si Chis eh. Hindi po sa kinakampihan natin si Chis. Hindi ko alam kung nakatanggap siya or hindi. But definitely, hindi siya mastermind. At pinag-iinitan. Tandaan ninyo, hindi lahat ng tinuturo may kasalanan. Si Sara, sino bang nakasala ngayon sa impeachment? Si PRRD, nakakulong. Si Pastor Kibuloy, nakakulong. Kayo laya kayo.
Kaya nga itong mga to, dinadivert ng dinadivert. Oh. Sino bang itinuro? Ano bang sinabi ni Sara? Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sumushoot, di ba, sa pangyayari? Sumushoot. Sino may hawak ng budget ng Pilipinas? Si Saldico at saka si Tambaluslos. Kaya nung nagsalita si Saldico, may credibility. Bakit? Isa siya doon sa nagmamanipula ng pera. At alam niya kung kanino niya binibigay yung pera. Di ba nagko-connect lahat? Hindi naman yan kinuha lang sa hangin eh. Hindi naman yan basta nagturo. Kumukonek lahat. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. Ikaw nga tinuturo ng ebidensya. Sasabi niya, hindi ko sinasabing talikuran niyo yung flood control scandal. Pero tingnan niyo yung ebidensya, hindi yung politika. Ikaw ang tinuturo. Ikaw at saka si Bongbong Marcos ang tinuturo ng ebidensya. Tanga na lang hindi maniniwala doon. Kasi kung ikaw hindi ka guilty at tinuturo ka na ng ebidensya, halimbawa ako hindi ako guilty. Ako'y congressman. At sinasabihan na nabigyan ako ng maleta, pupunta akong Blue Ribbon. Lilinisin ko yung pangalan ko doon live eh. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Ikaw tsaka si Bongbong Marcos, kayo napangalanan. Tatanong mo pa. Whose name actually appear in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. So parang inamin niya na, hindi ako mananahimik at hindi ako babagsak mag-isa. Idadamay ko kayo. Kung gagawin nyo tong political course, of all people, sa kanya pagaling. Akala mo ba yung sinasabi mong yan? Ni hindi ka nga nagpa-interview eh. Dapat hindi ganyan. Di ba? Hayaan mo magtanong kung hindi ka guilty. Hayaan mo magtanong ang mga reporters. Magpa-press con ka. Sasabihin mo pa kung asa ng ebidensya. Lahat po ng ebidensya patungo na sa inyo. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. Yun. Binanatan ka na naman, Bongbong Marcos. Marami akong alam sa administrasyon mo at dating administrasyon. Sige. Ibulgar mo na lahat ng alam mo sa dating administrasyon. Dahil talaga namang ginagawa nyo na ng kwento si Sara. Talaga namang ginagawa nyo na ng kwento si PRRD. Basta, ibulgar mo rin. Ilabas mo na ang USB.
ng administrasyon. Ako naniniwala maraming ebidensya to. Itinatago na lang din niya. Kasi syempre, yun nga. Yan ang punto ng mga traidor. Pag nabubuking ang kanilang kagaguhan, magtuturo at magtuturo yan. These people, these greedy people, wala sa balaryo nila ang loyalty. They are never faithful to someone. Laglagan. Isipin mo, tinulungan to ng Duterte. Si Bongbong tinulungan ng Duterte. Pag nagkagipitan, you will know your friends. Ang totoong kaibigan, di ka na niya iiwan. Pero, ang totoong ambisyoso, walang kaibigan dyan. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Kung follow the evidence, sa'yo nga tutuko. Ang sinasabi niya rito, gawin natin to in a legal way. Huwag sa public opinion. Kasi kung sa legal way, haharapin ko naman. Pero kung pipilitin ninyo ako na sa public opinion, magsasalita din ako. Huwag na. Huwag ng legal way. This is out in the open. People are asking for answers. People are waiting na merong manindigan. Kasi kung wala kang kasalanan talaga, malakas ang loob mo manindigan. At magsalita publicly, hindi yung ganyan. Ganyan ang ginawa ninyo sa ICI. Nagpa-imbestiga kayo, wala namang nakaalam. May nangyari ba? Wala. Kaya galit ang taong bayan. The more mong itago yan, tambaluslos. Walang maniniwala talaga. Kaya it's out in the open. Discuss mo na yan. Openly sa publiko. Baka maunahan ka pa ni Bongbong Marcos. And remember this, bilis-bilisan mo. Because the clock is ticking. Palapit tayo sa 2028. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I am ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. So nakikita po natin dito, obviously, nagbibigay na siya ng warning doon sa kanyang mga tumuturo sa kanya. Pag ipapagpatuloy ninyo ang pagturo sa akin, idadamay ko kayo. And let's see kung paano magre-react dito ang Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, pag bukas makalawa, pinayagan na itong umalis at nanahimik na ang Malacanang dito. Confirm. Guilty si Bongbong Marcos. Although, I honestly believe si Bongbong Marcos at itong si Tambaluslos ay mastermind. Pero lalo mas pinatibay doon sa mga tao na hindi pa totally convinced na guilty si Bongbong. Pero kung bigla itong pinayagan, mas maraming
maniniwala na si Bongbong ang mastermind. Kasi natakot siya. Talagang papangalanan na siya eh. Talagang maglalabas na ng ebidensya to si doon sa speech niya, ito ay warning na maglalabas na ako ng ebidensya. Marami akong alam tungkol sa inyo. Kaya kung bukas, makalawa, payagan na ito or manahimik ang Malacanang, tapos tumiklop si Boying at pumunta na naman sa ibang topic, hindi na to pinag-usapan. Kasi malaki masyado ang binanggit nito si Romualdez. Pag nanahimik lang sila, confirm. Even doon sa mga dating hindi naniniwalang si Bongbong Marcos ay mastermind. Ngayon, maniniwala na sila. Maraming salamat po doon sa mga nanood at sana po wag niyo pong kakalimutan na patuloy kayong susubaybay sa vlog ni Coach Oli. And i-like niyo po itong vlog na ito and sana po ay mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat. God bless everyone.